So ito guys, pag-usapan po natin. Kasi nung isang araw, nagsumite na ng motion for reconsideration ang It's Showtime sa MTRCB para po i-reconsider yung pong 12-day suspension na pinataw sa kanilang programa. Siyempre, sinasabi din po nila doon na kawawa din naman siyempre yung mga empleyado po nila na 12 days mawawala ng trabaho. May punto naman sila. Talagang naman nakakaawa din yung mga ibang staff na nagtatrabaho doon at wala namang kinalaman doon po sa mga pagkakamali. Pero syempre po kailangan po nating sumunod sa batas at yan po yung naging utos ng MTRCB. Pero habang dinidinig po itong MR, atake pa rin ng atake. Yung pong ilang mga pro-ABS-CBN troll pages. Okay? Example po, itong si Kapamilya Kingdom na inaakusa pa ang MTRCB na merong mga sariling trolls daw. Okay? Basahin natin. Bistado ng mga netizens ang pagre-react ng libo-libong fake accounts sa FB page ng MTRCB upang magmukhang marami itong taga-suporta matapos nitong magbaba ng 12-day suspension sa It's Showtime. Pinuno ng Heart and Care reacts ng mga fake accounts ang laugh at angry reacts mula sa real accounts upang pagtakpan ang totoong naramdaman ng taong bayan hinggil sa ginawang desisyon ng kanilang ahensya. Kasi yun yung gusto nilang palabasin, gusto nilang ibuli yung pong MTR. Isipin mo, ahensya ng gobyerno, binubuli ng mga troll pages na ito para sumunod sa gusto nila, i-pressure para sumunod sa gusto nila, na ginagalit nila yung mga tao para po balik ta rin yung desisyon na isang ahensya na ginagawa lang naman yung trabaho niya at in-explain na naman natin kung paano nag-come up to that decision. So, naiinis tuloy sila kasi hindi gumagana yung pong ginagawa nila na pambubuyo sa mga tao na awayin yung page ng MTRCB daw. Okay, so sinasabi nila, may mga troll pages daw, mga fake accounts. Sa pagsusuri ng aming team, karamihan sa mga accounts na ito ay nabuo noong September 10 at kasalukuyang may 0 followers at followings. Kung 0 ang following nila, paano dumaan sa feed nila ang mga post ng MTRCB? Mamalay ko, tanong natin dun sa mga account na yon na sinasabi nilang mga fake account. Pero sa akin lang, nagtuturo sila, troll account, di ba? Puro mga ganon. Troll, kung mga peke, troll account, pero sila din ay isang troll page. Yun ang trabaho nila, mang troll sa mga pakiramdam nila ay umaaway sa ABS-CBN, which is, in this case, hindi naman totoo kasi ginagawa lang ng MTRCB yung trabaho niya. Diba parang troll ako, pero yan, ang dami mong troll, pero yung nagsasalita ay isang troll page din. Diba? So sa akin gets ko naman yung ganyan na trabaho. Diba? Ako din naman, natatawag din naman na control sa ginagawa ko minsan dito sa social media. Diba? Minsan naman, kumbaga, tayo ay nagdi-disagree din sa mga hindi natin gusto. Minsan meron din tayong napupuna na tingin natin ay mali. Diba? Kasama naman yun. Gets ko naman yung trabaho na yan na ginagawa nila. Galing din ako sa politika. Sa politika, ang daming ganyan din ng mga operator, ng mga, 'di ba? Gets ko naman 'yan. Kaso syempre, minsan kasi masyado ng bastos din at masyadong lumalagpas na. Ako, kahit ako ay sabihin natin nagdi-disagree or pumapanig sa isang side. Sabihin natin, for example, yung sa issue ng tape at TVJ, 'di ba? I always try na to be respectful pa rin. Doon sa mga taga-tape, walang personalan, 'di ba? Yung sa pamilya nila, wala kumbaga everything is about doon lamang sa issue na pinag-uusapan. 'Di ba? Parang sa tape, ang pinag-uusapan lang yung sa issue ng agawan ng Eat Bulaga. Yun lang. Pero dito sa mga hirit ng mga troll pages na ito, sobra na yung ginagawa nila sa mukha ni Chairwoman Lala, dinadama yung ibang MTRCB na mga kasama doon, pamilya ni Lala. So medyo wala na sa lugar. Instead na itong sila Vice ay magpakumbaba at tanggapin na lamang at makiusap ng maayos, kailangan isubukan nilang ibuli pabalik, 'di ba? And 'di ba? Ganoon na ba tayo? Na pag may isang ahensya ng gobyerno hindi tayo nag-agree. Na hindi naman tatanggalin yung show, pagpapahingahin lang ng 2 weeks dahil nga may mga penalty na ginawa. Marami nga daw 'yon, 'di ba? Nilatag naman nila. 'Di ba? Ibubuli natin para sumunod doon sa kung ano yung gusto natin. Diba? Sabi pa dito nung page, sino ang tao sa likod nito?
Kayo na ang bahalang humatol, mga kapamilya. Sino ang tao sa likod nito? So, tinatanong niya kung sino daw yung mga tao sa likod ng mga troll pages na yon. Paano kaya kung ang MTRCB ang magtanong, sino ang mga tao sa likod ninyo? Sa likod ninyong mga pages na inaatake sila? 'Di ba? Sabihin nating ito ay simpleng ano lamang, pangungutya lamang sa online, 'di ba? Although nakakabastos talaga, kaso merong kumbaga dahil sobrang bastos, dahil sumosobra yung ang nangyayari, nagkakaroon tuloy ng mga death threats na. Hindi naman maganda 'yon, 'di ba? Kahit naman sino. Ulitin ko, lahat 'to ay puro sa trabaho lamang. Pero kung aabot sa punto na ito, may mga nakita akong mga post na ng mga screenshot na ayun, kailan po mamamatay ang pamilya ni Chairwoman Lala? Sana mauna na yung, grabe naman sinasabi dito, ayoko nang basahin. Meron pa yung mga, basta mga dami, mga kutsilyo, ganun. So talagang, kasi yan po yung dulot sa gustong galitin yung tao. Laban po dito sa isang ahensya ng gobyerno, ahensya to ng gobyerno na ginagawa lamang yung trabaho nila. Walang masama mag-disagree, 'di ba? Hindi tayo nag-a-agree sa lahat ng ginagawa ng gobyerno natin, pero minsan pag sumusobra naman, pag sumusobrang bastos na tayo, sumusobrang, 'di ba? Parang hindi na siya healthy at nakakasama na siya. At sa akin lang, mahirap na baka paano kung mag-backfire sa kanila. 'Di ba? Kaysa mapagbigyan yung hiling nila, mabawasan yung suspension, mas lalo pa nilang ginagalit yung mga taga-MTRCB na inaatake lahat dahil dito. 'Di ba? Dahil doon sa pambubuyo nila sa mga tao. 'Di ba? So sa akin, yun ako hindi din naman ako pero kumbaga may hindi naman umaabot sa punto na personal na yung atake, sobrang pambabastos na, 'di ba? So itong mga pages na pro ABS-CBN na to, minsan sumosobra din, 'di ba? Hindi na tama, hindi sila makinig kay OG Diaz, 'di ba? Na hindi makipag-usap ng maayos, hindi yung puro parinig, puro So nakakalungkot lang. So sana tingnan natin kung ano maayos, 'di ba? Pero yun lang, sa akin lang, kung mga hindi sustainable, sooner or later meron at merong mangyayaring hindi maganda kapag magpatuloy yung ganyang klase ng atakihan online. Walang masama magdebate, walang masama 'di ba? Sabihin niyo hindi ako agree diyan. Sinasabi ng iba na inaakusa na ganito, pero yung pag masyado ng bastos, masyado ng out of line, 'di ba? Ayaw na din naman natin 'yon. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.